Sino siya? Bakit kasama siya doon? Kilala nyo naman yan. Kung sino yan. Yung mga nandiyan sa video na yan. Sigurado ba kayo na ito ay... lumang video ito Ano ang opinion nyo sa magkakasama? Sa tingin nyo ba, mananalo pa ba ang 18 Marines kung sila-sila? Sinabi na nga natin, ang sangay ng gobyerno, halos hawak na nila. Halos hawak na ni Bangag. Senator Lacson na imbestigahan ito. Wala pang investigasyon pero sinabi na niya na imposible daw yung 805 billion na ma-deliver. It will take daw so many years. But using his own formula, very possible po yung kine-question niya. Or magbabanggit nyo na hindi yan credible, yung inaakusahan nung nagsain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari po rito, ang NBI na ang tumatayong Abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI. Kita nyo na. Yes, magandang hapon muli. Si Kuya Goods nagbabalik. Ito na naman tayo Kaya naman pala, maglalambing muna pala tayo. Kung nabalitaan nyo yung siniwalat ng 18 ex-Marines, talagang magugulantang kayo. Hindi na bago. Kasi nung unang statement nila, sinabi na yon. Pero ang katanungan dito, bakit ayaw imbestigahan ng NBI? Nagtatanong lang Kasi meron tayong nakitang video. Old videos ito mukhang mabubuking na kung ano talaga ang papel na ginagampanan ngayon ng director na ito. So sana maging fair, Sana maging fair siya sa laban ng taong bayan. Ito ay laban ng taong bayan. Hindi to laban ni Attorney Topacio at Attorney yung attorney ng 18 Marines. Hindi po yan. Laban po ito ng taong bayan. Kasi ang tanong dito, saan ba napupunta yung ilang maleta ba yun nung nasabi? Ilang maleta yung siniwalat na yun? At ayan, kita nyo sa, kung nakikita nyo, diba? Sinabi, binanggit ang pangalan nito ni Tutasin, binanggit ang pangalan ni Dilimaw, binanggit din ang pangalan ni Trililing. Diba? Kaya, magugulat kayo maya-maya, pero bago natin ipasok yon, ano ba talaga ang papel ng mama? Tsaka, magkano ba ang dinideliver sa kanila? Hindi natin alam, kasi ang sabi doon sa video ng 18 Marines, yung isang envelope ay naghahalaga ng 5 to 10 million. Wow! Grabe! Isipin nyo. Ang laking pera. Diba? Kaya naman pala masigasig ang mga ito. Meron lang palang natatanggap. So, unahin natin yung usapin patungkol dito. Kasi nung nakaraan nagpahayag, di ba si Bongbong, na ang katuwiran niya na walang eroplanong susundo sa mga OFW. Yun ang kanyang palusot. Anak ng tipaklong ka mag-isip, Hindi mo sinaalang-alang yung mga kababayan natin. Ang gusto mo lang, ang gusto lang ata nito ni Bongbong ay kamig ng kamig. Hindi pa pwedeng alamin natin dito sa post ni dating Defense Secretary Norberto. Defense Secretary ba siya? Paki-correct nga ako. Ang sabi niya rito, katawiran ni BBM na walang eroplanong susundo sa mga OFW. Palusot lang. Defense Secretary, Defense Chief. Defense Secretary, Defense Chief na. Hindi katanggap-tanggap para kay dating Defense Chief Secretary. Secretary. Ang kulit mo, Kuya Goods! Norberto Gonzales ang katiwiran ng pamalaan na mahirap magpababa ng eroplano sa lugar na may sa Middle East. Sa pamalaan sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa programang Pulso ng Bayan, iginiit ni Gonzales bilang isang kinikilalang estado may kapangyarihan ng Pilipinas na gumawa ng paraan. Yan ang sinasabi ko sa inyo Ikaw ba naman, commander-in-chief ka,
wala kang kapasidad. Ibig sabihin, minaliit mo na yung sarili mo. Wala kang kakayanan eh. Ang tanging bukod tanging lang sinabi mo magtago ang ating kababayan. Nakaka-insulto naman yun. Parang na-insulto pa siya ng isang bansa na natulungan ng isang Singapore airline. May 12 ba o 24 na Pilipino ang na-rescue. Hindi nakakahiya, di ba? Samantalang ang Pilipinas, anong gagawin? Wala na. Puro gano'n na lang. Ganyan ang kanilang mga palusot. Ang importante yung president natin mag-isip at utusan niya na yung dapat utusan. Kung ayaw niya mapunta sa Middle East, mag-utos siya na nakakaintindi. Yun. Kasi naman, dapat dito palawakin din ang utak niya eh. Di ba? Sisko po, Karudi. Dapat dito, pag nagbigay siya ng mensahe, kailangan may strong leadership. Kung halimbawa, hindi niya kaya, utusan niya. Kung sino man yung dapat utusan. Ano pang silbi ng sangay ng gobyerno? Ano pa silbi ng mga ahensya na, gaya ng Department of Foreign Affairs, DMW, Embassy, ano pa silbi niyan? Wala na. Kasi ang katuwiran, ang nagsabi doon, alam ba, yung Bahrain, na balitaan nyo, ang katuwiran doon, wala nang pondo. Ano nga namang magagawa ng embassy kung walang pondo? Eto, may banat na naman itong babae na ito. Castro, if we're talking about 2028, kailangan pumili tayo ng leader na maayos. Yan ang sabihin mo sa boss mo. Kasi, nakakapagtaka, banat siya ng banat. Siya na bahala mag-ano rito. Tapos re-reaction na lang natin. Ano kanyang pahayag dito? Wait. Bira. Ba't ayaw? Leader, if we're talking about 2028, dapat pumili tayo ng leader na maayos. Leader, nagagamit talaga ng magandang pagdedesisyon, gagamit ng utak, gagamit ang puso, at may pagmamahal sa sarili mong bansa. Okay. Kasi pag Speaking of may pagmamahal, hindi mo man naisip yung ginawa niya sa mga Pilipino sa ibang bansa, doon sa UAE, sa Bahrain, sa Middle East. Yun ba yung sinasabi mo may puso? Pinalalabas kasi, parang may puso ata yung amo niya. Ito naman ang tayo ho ay nagre-reaction na, kayo ho ay malayang magreaksyon, hindi naman kayo minumura. Wag ho kayong magbalat sibuyas, ha? Ganito ho, kung kayo ho ay maghihikayat na pumili na maging leader ng bansa, walang iba kundi si BP Sara lang. Huwag kayong masasaktan, ha? Huwag kayong masasaktan. Kasi, bukod tanging mga Duterte lang ho ang nagbigay ng pag-asa sa bayan. Aminin nyo sa hindi. Noong una, hindi ho kayo ganyan. Ang sabi nyo, gusto nyo yung ginawa ni Tata Digong na war on candy. Gustong-gusto nyo yun. Pero nung nandiyan na kayo sa loob ng palasyo, aba. Mukhang naiba ata ang istorya. Tuloy. hindi mo dun sinimulan, talaga mabebenta tayo. Dire-diretso. So, sa akin lang, sana pumili tayo sa susunod na eleksyon ng leader na magmamahal sa sarili nating bansa. Kasi pag nagmahal ka sa sarili bansa, lahat gagawin para sa taong bayan. Yun lang yun. Yun ang katanungan. Sabihin na natin, ganun ba yung amo mo? Mapagmahal? Sa sariling bansa? Parang wala kami nakikita eh. Kasi yung proyekto na sana na hinihiling ng taong bayan na ipagpatuloy yung ginawa ni Tatay Digong, wala na ho nangyari. Yan ang mapagmahal. Isa pa, yun sana yung PhilHealth pa na hindi pinapakalaman para doon sa mga miyembro, hindi lang natin alam kung nabalik na. Yan yung amo. Mapagmahal. Pipili kayo basta ako, ang advice ko lang, pumili kayo ng nararapat. At yung hindi yung palabra de honor lang. Walang ganun. Ngayon, ito, punta tayo sa usapin ni Senador Marcoleta at itong si Pinky. Alam nyo, matindi na ang bakbakan ng dalawang senador na ito. Yung usapin ng West Philippine Sea,
napunta na sa bangayan ng 18 Marines. Ngayon, itong 18 Marines, nagsasabi lang ho ng tapat. Kaya nga meron silang joint affidavit. Ngayon, ang sister rito, sino ba sa kanilang dalawa ang mas maniniwala ka? Kasi si Senador Marcoleta, ito ang kanyang gusto. Gusto imbitahan sa Zoom si Saldico. Ayaw pagsalitaan si Saldico. Ayan sino ba gagawa nito? Hindi naman tayo marunong mag-edit ng ganyan. Mapapag-usapan lang natin kasi habang tumatagal ang usapin, palayo na ng palayo sa flood control. Nagigets nyo? Ito namang 18 Marines, pilit kinukonekta ulit yung usapin sa flood control. Ito na nga yung kung saan napupunta yung mali-malitang pera. Ngayon, ang lumalabas dito, gusto ni Senator Marcoleta, palabasin nyo si Saldico kahit Zoom lang. Ayaw dito. Bakit? Lalabas ang tunay. Gusto imbitahan si Romualdez, ayaw imbitahan si Romualdez. Bakit? Isang malaking question mark na sa ating mga Pilipino eh. Ano kaya ang tinatago nito? Magkano at ilang maleta ba ang nasasambit ng mga 18 Marines dito? Hinihintay na lang natin yan. Kasi may mga pangalan na. Lumabas na yung pangalan ni Tutasen, ni Sabaquin, at nito ni Au. Ang sabi pa rito, gustong imbitahan ang 18 Marines. Sa Blue Ribbon ito ayaw imbitahan ang 18 Marines. Bakit? Hindi natin alam, baka pagdating sa investigasyon, sa Blue Ribbon, kumanta na ng hanggang Z. Pangalan na nila ng mga congressman ang ikakanta rito. Gusto malaman sino ang mastermind sa pagnanakaw. Ito ang pinakamasakit. Inililihis ang usapan pag na-mention na ang pangalan ng magpinsan. Doon tayo nagtataka. Kahit kayo, tanungin kayo. 'Di ba? Magtataka talaga kayo eh. Ano bang kinakatakot nila kung malaman ng taong bayan na kung sino ang mastermind? Yun lang, baka kasama sila doon sa mali-maleta. 'Di ba? Sarap, no? Basta pera ang usapan. Basta pera ang usapan, walang mga tawag dito, walang tunay na pagtatrabaho. Payag ba kayo ang susunod na maging presidente ulit ay si BBM? Ha? Meron siyang rito, Tatak Duterte Legacy. Ewan ko kung ano to Mukhang fake mga fake, mga troll to eh. Tinatanong niya dito, kung ikaw ang tatanungin, ikaw naman. Ito lang napapag-usapan lang naman natin. So dito sa Tatak Duterte Legacy, pero ang malamang mga maling Payag ba kayo ang susunod na maging presidente ulit ay ay tulad ni BBM? Etong tanong na ito hindi na maaari kasi isang beses lang ata pwedeng maging presidente. Ngayon, ang tanong, papayag ka ba? Diyos ko po, wala na nga nangyari sa loob ng halos 4 na taon, uulit pa. Uulit pa ba kayo? Diyos ko po, masanay na kayo. Ubus na ang kaba ng bayan, uubusin pa nila. Hindi na maganda, kaya tigil-tigilan na nila. Ito na yung inaabangan nyo. Dito kayo mawiwindang. Ito old videos to. Hindi naman mahabang clip, pero, mukhang sa old videos malalaman kung ano yung tunay sa tunay. Kaya naman pala mailap sila at parang ayaw imbestigahan yung 18 Marines at gusto pang imbestigahan yung kredibilidad ng mga 18 Marines. Ito siya nahuli sa lumang video. Bilis na yung nakakal daw. Hindi, kanina pa hiningi eh. Magkano? Sino siya? Bakit kasama siya doon? Kilala nyo naman yan. Kung sino yan. Yung mga nandiyan sa video na yan. Sigurado ba kayo na ito ay... lumang video ito Ano ang opinion nyo sa magkakasama? Sa tingin nyo ba, mananalo pa ba ang 18 Marines kung sila-sila? Sinabi na nga natin, ang sangay ng gobyerno, halos hawak na nila. Halos hawak na ni Bangag. Hindi naman natin pinaparatangan, pero
Ikaw, tatanungin na lang kita. Ano sa palagay mo sa video na ito? 121,000. 121,000! Ano? Ano ba kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Ah, kulang eh. Teka, baka kulang yung dala kong pera. Wala. Oh. Kulang ba to? Kulang? Ah, akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep... Yung dala kong pera. Wala. Oh. Kulang ba to? Kulang? Ah, akala ko Wala tayong magagawa dyan, ha? Oo. Yan ang sinasabing, panapanahon talaga. Sabihin, ang makapangyarihan ngayon, sila-sila talaga. Yan, kilala nyo naman kung sino-sino yung magkakasama na yan. Hindi ako nagkakamali, parang na-involved din ata yung pangalan ng anak doon sa Diskaya, yung binabanggit ng Diskaya. So, hindi natin sila pinaparatangan. Oo, pero sa old videos, makikita nyo kung sino yung nagsama-sama. Kilala nyo naman sila. Kaya, si Attorney Baligot, nagtataka rin. Bakit nga ba ayaw imbestigahan ni Lacson yung 18 Marines? Bakit parang, parang mailap? Ha? Ano kaya ang, alamin natin? Natin yung resistance ni Senator Lacson na imbestigahan ito. Wala pang investigasyon pero sinabi na niya na imposible daw yung 805 billion na ma-deliver. It will take daw so many years. But using his own formula, very possible po eh. Yung kine-question niya, you will need 13,400 pieces of suitcases to deliver that amount. And in fact, if you compute based on the affidavit, you will even go beyond 13,400 suitcases. Because 3 to 4 times a week, they would deliver simultaneously to Aguado and Forbes Park at least 20 suitcases per delivery. Ha? Renyo, ha? Yung Aguado ho, yung nababanggit na yun, Aguado, doon yan sa Malacanang. Doon sa loob ng Malacanang yan. At dyan sa Forbes Park. Talaga naman makikita nyo, 20 suitcase per week. So tama yung sinasabi na 2 billion per week ni Congressman Libiste. Ngayon nagtataka tayo. Parang biglang hindi natin narinig yung mga sinasabi ni Congressman Libiste, no? Parang nag-abroad ata. Yun ang pagkakaintindi natin. Kasi nung nakaraan, siya yung maingay. Kay Cabral, siya yung maingay. Tapos dito sa yung mga nakukuha ng mga congressman, yung mga bonuses na magkano yun? 1 million per umaabot ng 20 million per year. So, ngayon hindi natin makita at wala tayong marinig ngayon kay Senador Libiste, kay Congressman Libiste. Oo, pero eto nilabas din ni Attorney Baligot yung statement ng 18 Marines na 20 suitcase per week. So nagtutugma. Bakit ayaw pakinggan Mr. Lacson? At ilang sasakyan ho yun, attorney? Oo, minsan nga po, 6 na vans eh. Aray. Sipin nyo, 6 na ban. Hindi tayo nakainom Diyos ko po. 6 na ban. Ha! Sobra mga kasama. Talagang mawiwindang ka. Anak ka ng bugi. Kung ganyan ang mangyayari sa Pilipinas, uubusin na lang. Ito nga pala. Nanghihinayang tayo dito sa, alam nyo yung, hindi natin alam naipanalo na naman ni Garcia si Acop. Yung anak ni Acop. Ha? Naipanalo na naman. Ano kaya ang nun? Magkano naman kaya ang nun? Ang usapin. Ha? Alam nyo, eto malakas yung kalaban ni Acop, yung endorso ng PDP. Malakas yan. Kaso nga lang, siyempre, ang kalaban talaga dito, ang sinasabi ng nakararami, ang kalaban mo dito, yung nagmamanipula. Ngayon, alamin natin yan. Sana sa 2028, hindi mangyari yan at gawin na lang manual counting. Diba? I-manual counting na nila para hindi naman magalit na sobra ang taong bayan. Pero
Malalaman natin yan. Diba? Tumatayong abogado, Attorney Topacio, ang NBI ang tumatayong abogado. Ayan na. Yan ang sinasabi ko. Bakit hindi ka... Oh, nakita mo yung video na yon. Oh, parang ang mapapag-isip mo. Ay, sa lumang video, makikita mo, wow, masaya sila. Tapos, kinalaunan, naging direktor, eto ngayon ang banat ni Attorney Topacio. Diba? Sila ngayon ang tumatayong abogado. Sino ito? Alamin natin yan kung ano yung sabi ni Attorney Topacio dito. Bakit sila ang parang tumatayong abogado? Diba? Attorney Topacio, ang NBI. Yan ang kanyang banat. Po rito, ang NBI na ang tumatayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Makakasama natin si Attorney Ferdy. Alam nyo ang mahirap dito kasi parang wala na, parang meron ng papanigan dito eh. Meron ng magiging desisyon dito eh. At meron na kagad na, parang wag na natin intindihin yan. Kasi tayo ang nasa kapangyarihan. Parang gano'n na lumalabas dito. Attorney Banat. Topacio, Legal Counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Attorney, maayong gabi. Magandang gabi po. Welcome sa SMNI. Si Admar po ito. Yes, maayong gabi, Sir Admar. Mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, tama po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor kasi naka-video din siya doon sa loob habang Opo. yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede niyo po bang mailahad muna ano ba talaga yung nilalaman ng subpoena? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, na si dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na iyon po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigiit nila na yun daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kami nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatunayan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background, investigation, and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines at kailan sila nag-serve as Marines. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Wala po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng Ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng Ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na iyon ay factual. Ikaw ba itong sinasabi mo kung ikaw si XYZ? Ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo as Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Opo, attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI? Walang ganun eh. Wala po, sapagkat kung kayo po ay nagre-reklamo, unang-una ang mga Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit na siya po ay tunay na abogado at duly commissioned the notary public. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full
to full faith and credence on its face, ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Yan. Opo. Wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingin lang po sa inyong ID. Yun pong credibilidad nyo, ang sasagot na po noon kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo nyong tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. At doon na yan halimbawa ako sa mga ordinary, 'di ba? Sa fiscal, yung magpapatunay no, or magbabanggit no na hindi yan credible, yung inaakusahan ng naghain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari Yan. po rito, ang NBI na ang tumatayong Abogado. noong Yan. mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI. Kung Kita nyo na. Sa tingin natin dito, nakita nyo yung video nung nakaraan. Ito lang yung yung tatawanan sila. Sa tingin nyo, ano sa palagay nyo? Parang gano'n na rin Parang tama yung sinasabi ni Atty. Topacio Kasi mahilig din pala sila sa ayun, kita may hawak na Wow, pera. 'Di ba? Dami. Kayo ang tatanungin. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung sinasabi ni Atty. Topacio na itong nakaupo ngayon ang nagiging abogado nila? Ay sagutin niyo yan sa comment section at malalaman natin ang kasagutan nyo. Ngayon kung ganyan talaga, totoo yung sinabi na kararami, wala na kayong aasahan sa gobyerno. Hawak na ni lahat. Ombudsman, NBI, lahat ng ahensya halos hawak na nila. Ando na, nag-designate na sila ng kanilang mga, lahat pinili, doon nila nilagay. Totoo naman yan, pag ganyan yung administrasyon, kailangan mag-upo ka talaga ng iyong mga allies. Ano yung problema? Kahit mali, nagiging tama. Biruin mo, kaya nga humarap yung 18 na yan Gusto ng katarungan. Saan napunta yung mali-malitang pera? Tapos babaligtarin. Nino, aray ko po. Tuloy. Nag-aakusa ng krimen. Ang trabaho po nila, bagamat po nasa Ombudsman Act that the Ombudsman may enlist the aid, may request the aid of any agency sa pagtupad ng kanyang mandato bilang independent na investigative body, it only pertains to factual matters. Halimbawa, pagkuha ng mga dokumento, pag-testing ng mga halimbawa mga substances o ng forgery o pag-trace ng mga bank accounts o yung paper trail, pero hindi po yung magdedetermine ka using your discretion as to whether or not a witness is credible or not. Malaking kalokohan po yun. Opo. Hindi rin parte rin po ba kung verification check lang maliban doon sa pagtatanong doon sa mismong mga pumirma sa affidavit, hindi ba sila pwedeng kumuha din ng NBI, mag-verify sila doon mismo sa agency naman, halimbawa sa militar. 'Di ba? Meron nang nilabas din na pahayag yung militar na hindi naman lahat doon sa 18 dating mga Marines, which is yun din naman yung unang nila sa joint affidavit na hindi naman lahat sa kanila Marines, karamihan sa kanila Marines, yung isa sundalo, Army, yung isa naman reservist, attorney. Opo, tama po yun. At saka nakakatawa pa po, kasama Admar, with respect to my client. Si Secretary Defensor ba naman ay kailangan mo pang i-verify yung identity. Kaya nga, kung makikita niyo yung video, sinasabi ko, hindi niyo makilala na kung ito o hindi si Mike Defensor, lahat naman nakakakilala. So it is absurd. Yung saka Atty. Topacio, halata sila. Nung napapanood namin kayo, noong nasa video, parang pinipilit nila na gawin ang kanilang kagustuhan na yung 18 ay ma-interrogate isa-isa. So, kaya nga umalma ito si Atty. Topacio, di ba? Dahil pwede nyo naman tanongin dito. Andito, sasagutin naman kayo. At nasa media pa. Dapat ganun. Di ba? Hindi yung isa-isa. Para saan? May nagsabi nga, bumulong, baka takutin daw so palaban nga yung mga ex-Marines, yan, nakakuha sila ng katapat. Ngayon, punta tayo dito kay BP Sara. So ano yung usapin kay BP Sara? Napag-usapan, na-ambush interview siya dito sa, baka pwede raw na makatandem niya
O pwede raw yung ma-line up sa pagkasenadora, ay nabanggit yung pangalan dito. Ay bahala na si BP Sara magpaliwanag niyan. Ito ay isang biglaan tanungan. Attorney Guanzon na pronounce na tatakbong senator. May mga ano ba, may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line out for your senatorial slate sa 2028? So how are you considering them? Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila kilala mo, including Attorney Guanzon? 4 na. Meron akong ni-recruit last year. But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for vice president or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya mag-desisyon. Ito yung mga nagpaparamdam kay BP Sara, ha? Ngayon, bigyan natin ng isang magandang paliwanag yan. Kung ngayon, at dati, hindi nyo na kayang ipagtanggol si BP Sara, at ngayon, dahil malapit na ang eleksyon, lalapit kayo, at gusto nyo makipag-alyansa, makipag-alyado, pakita nyo naman sa amin, sa aming mga Pilipino, sa aming mga supporter ng mga Duterte, iparamdam nyo sa amin na karapat dapat kayong kunin ni BP Sara as senatorial slate candidate. Ha? Paramdam nyo. Huwag yung lalapit ko yung 4 na yung nagparamdam. So, Atty. Guanzon, pwede given. Bakit? Kita nyo naman kung paano bakbakan itong si Bangag. Diba? Yan lang for now at sana hiling natin na mag-subscribe at konting lambing, i-like nyo yung, i-like share yung video natin. Hanggang sa muli. For now, bye-bye.